Kumusta po? Ako po si Dr. Antonio Reyes, isang doktor na dalubhasa sa pangangalaga ng kalusugan ng mga nakatatanda. Sa maraming taon ng aking panggagamot, hindi na po mabilang ang mga pagkakataong nakausap ko ang mga kapwa kong kalalakihan tungkol sa mga pagbabagong kaakibat ng pagtanda. Isang pribilehiyo po para sa akin na ibahagi ang mga kaalaman na makatutulong sa inyo na harapin ang mga taong ito ng may sigla pang unawa at kumpiyansa. Naisip nyo na po ba kung bakit ang isang bagay na dati nagdudulot ng ginhawa at kasiyahan ay tila nagmamadali na, ngayon watak-watak o nakakadismaya pa nga? Habang tumatanda ang mga kalalakihan, ang ating katawan at isipan ay nagbabago sa tahimik ngunit makapangyarihang paraan. Dating epektibo noong kayo'y nasa edad 30 o 40 ay maaaring hindi na angkop sa edad 60 o 70. Subalit, bihira ang pag-uusap tungkol sa mga pribadong gawain na ating dinadala hanggang sa pagtanda, lalo na pagdating sa masturbasyon. Ito'y isang paksa na maraming umiiwas ngunit nananatiling natural at personal na bahagi ng buhay. Heto po ang katotohanan, ang masturbasyon sa inyong mga senior years ay hindi lang normal. Maaari itong maging mahalaga sa inyong pisikal na kalusugan, linaw ng isip, emosyonal na balanse at kumpiyansa sa sarili pagdating sa pakikipagtalik. Ngunit ito'y kung gagawin lamang ng may kamalayan. Ang problema, maraming nakatatandang kalalakihan ang hindi namamalayang daladala pa rin ang mga lumang gawi at mapaminsalang maling paniniwala sa napakapersonal na gawaing ito. Itong 7 tahimik na pagkakamali, ayon sa mga nangungunang doktor at eksperto sa kalusugan ng kalalakihan, ay maaaring nag-aalis sa inyo ng kasiyahan, nagdudulot ng pagbaba ng sensitibidad, o humahantong pa nga sa pangmatagalang problema. Ating himay-himayin ang mga ito at higit sa lahat, tulungan kayong mabawi ang pribadong espasyong ito ng may karunungan paggalang sa sarili at panibagong sigla. Unang pagkakamali, paniniwala sa maling akala ng semen retention. Maraming nakatatandang kalalakihan ang nahuhulog sa bitag ng pag-aakalang ang pagpigil sa paglabas ng similya, ejaculation, ay magpapalakas ng kanilang enerhiya, magpapatalas ng isip, o magpapataas pa nga ng testosterone. Ang paniniwalang ito ay nakaugat sa mga makalumang ideya at impormasyong walang sapat na basehan mula sa internet. Bagamat may ilang ebidensya na ang panandaliang pag-iwas abstinence ay maaaring magdulot ng pansamantalang pagbabago sa hormone, ang katotohanan ay higit na komplikado at mas makatao. Ang inyong katawan ay dinisenyo para sa natural na paglalabas. Kapag pinipigilan ninyo ang tungkuling iyon ng matagal, maaari itong humantong sa hirap sa katawan, pamamaga sa pelvic area, pelvic congestion, pabago-bagong mood, at mas mataas na panganib sa mga problema sa prostate. Para sa mga kalalakihang higit sa 40 anyos, ang mga kahihinatnang iyon ay hindi lang abala. Maaari itong makapinsala sa inyong pangkalahatang kalusugan. Binibigyang diin ng mga doktor na ang palsal, ang malusog at katamtamang paglalabas ng semilya ay kapaki-pakinabang. Nakatutulong ito sa regulasyon ng hormones, sumusuporta sa kalusugan ng prostate, nagbabawas ng tensyon, at maaari pang magpabuti ng tulog.
Ang pagpipigil nito ng ilang linggo o buwan sa pag-asang makamit ang isang mahiwagang kapangyarihan ay madalas humahantong sa kabaligtaran, pagkadismaya, pagiging iritable at pagkawala ng koneksyon sa tunay na pangangailangan ng inyong katawan. Ang masturbasyon ay hindi tungkol sa pagpapakita ng kontrol. Ito ay tungkol sa pag-unawa sa ritmo ng inyong katawan, pagrespeto sa mga senyales nito at paghahanap ng malusog na balanse. Isipin ito hindi bilang luho, kundi bilang pangangalaga sa sarili tulad ng pag-uunat o malalim na paghinga. Kapag ginawa ng bayan ng may kamalayan, maaari kayong nitong i-ankla ground, bigyan ng enerhiya at tulungang mas makakonekta sa inyong sarili. Ngunit kung kumakapit pa rin kayo sa paniniwalang ang kontrol ay katumbas ng lakas, marahil oras na para itanong ano-ano pang mga lumang gawi ang tahimik na naglilimita sa inyong kasiyahan at kakayahan. Baka magulat kayo sa susunod na pagkakamali dahil ito'y isa na inuulit ng karamihan nang hindi nila namamalayan. Ikalawang pagkakamali, paggamit ng parehong hawak at teknik palagi. Ang rutina ay maaaring maging komportable lalo na sa mga personal na gawi na nabuo sa loob ng dekada. Ngunit pagdating sa masturbasyon, ang paggamit ng eksaktong parehong hawak diin at galaw sa bawat pagkakataon ay maaaring tahimik na kumakalaban sa inyo. Maraming nakatatandang kalalakihan ang nananatili sa kung ano ang pamilyar ng hindi namamalayan, na ang pagiging predictable nito ay maaaring humantong sa pagkawala ng sensitibidad at makagambala pa nga sa kanilang kakayahang masiyahan sa pakikipag-ugnayan sa kapareha. Ang katawan ay umaangkop kung paulit-ulit itong tumatanggap ng parehong uri ng estimulasyon. Nasasanay itong tumugon lamang sa partikular na pattern na iyon. Sa paglipas ng panahon, maaari itong magpahirap sa inyong makaramdam ng kasiyahan, makarating sa sukdulan, climax, o manatiling nakatuon ang isip. Maaari ninyong maramdaman ang pagkadismaya, pagkawala ng koneksyon, o pagdududa pa nga sa inyong pagkalalaki. Gayong ang kailangan lang ng inyong katawan ay pagkakaiba-iba para muling buhayin ang mga bagay. Ang solusyon ay mas simple kaysa inaakala ng marami. Magpalit ng kamay. Baguhin ang diin. Ibahin ang ritmo. Mag-eksperimento sa mga bagong galaw o gumamit pa nga ng ligtas at angkop na mga kagamitan. Hindi ninyo tinatalikuran ang kung ano ang epektibo. Pinalalawak ninyo ang inyong karanasan. Ito ay tungkol sa pananatiling aktibo ng inyong nervous system at presenteng isipan. Tulad ng inyong mga kalamnan na lumalakas kapag hinahamon ninyo ng mga bagong ehersisyo, ang inyong kasiyahan ay lalong yumayaman kapag pinapayagan ninyo ang inyong sariling mag-explore ng mga bagong sensasyon. Hindi ito tungkol sa pagiging bago para lang masabing bago. Ito ay tungkol sa pananatiling nakaayon sa nagbabagong katawan at pagbibigay permiso sa sarili na mag-evolve kasabay nito. Karapat-dapat kayo sa kasiyahang lumalago, kasabay ninyo hindi kumukupas sa pagtanda. Ngunit may isa pang pagkakamali na mas karaniwan kaysa inaakala ng maraming kalalakihan, isa na maaaring dahilan kung bakit maraming karanasan ang tila minadali at hindi kasiyasya. Baka hindi nyo pa nga alam na ginagawa nyo ito. Pag-usapan natin ito sa susunod.
Ikatlong pagkakamali, pagmamadali sa karanasan. Noong mga kabataan pa, maraming kalalakihan ang natutong mag-masturbate ng mabilis dahil sa pangangailangan, pagiging lihim o nakagawian na. Ngunit sa paglipas ng mga taon, ang dating minadaling gawain ay maaaring maging isang malalim na nakaugat na pattern. At diyan nagsisimula ang problema. Ang pagmamadali sa karanasan ay ginagawa itong mekanikal isang bagay na hiwalay sa tunay na kasiyahan. Nagiging mas tungkol ito sa paglalabas kaysa sa kasiyahan. At para sa mga kalalakihang higit sa isemting, ang minadaling paraang ito ay maaaring magnakaw sa inyo ng mas malalim at mas kasiyasyang sensasyon na kaya pa ring maranasan ng inyong katawan. Kapag nagmamadali kayo, walang sapat na oras ang inyong katawan para unti-unting bumuo ng pagnanasa arousal. Ang inyong isip ay hindi nananatili sa sandaling iyon. Sa halip, nagkakarera kayo patungo sa dulo, halos hindi napapansin ang paglalakbay. Sa paglipas ng panahon, maaari kayong nitong manhidin na mag-iiwan sa inyong pakiramdam na kulang o walang emosyon pagkatapos. Ang dating pinagmumulan ng koneksyon ay maaaring magsimulang maging walang laman. Ang pagpapabagal sa kabilang banda ay nagbabago ng lahat. Nagbibigay ito ng espasyo sa inyong katawan para magising. Inaanyayahan nito ang inyong nervous system na lubos na makilahok at pinapayagan nito ang inyong isip na muling kumonekta sa bawat sensasyon. Ang malalim na paghinga, intensyonal na paghipo at pagpapabagal ng tempo ay maaaring gawing masustansya at makapangyarihan ang isang ordinaryong sandali. Ang kasiyahan ay hindi lamang tungkol sa sukdulan. Ito ay tungkol sa presensya, ritmo at pagkamausisa. Sa pamamagitan ng pagtrato sa oras na ito bilang isang bagay na makabuluhan sa halip na rutina, nagsisimula kayong makaramdam na mas buhay, mas buo, at mas nakaayon sa inyong sarili. Hindi ito tungkol sa pagpapatagal para lang masabing matagal. Ito ay tungkol sa muling pagtuklas sa kung ano ang maaaring minamadali ninyo sa loob ng maraming taon. Ngunit kahit ang pagpapabagal ay hindi magbubukas ng inyong buong potensyal kung nakatuon lamang kayo sa isang bahagi ng inyong katawan. Maaaring magulat kayo sa susunod na pagkakamali. Ito'y isang bagay na karaniwang hindi napapansin ng karamihan sa mga kalalakihan. Ika-4 na pagkakamali, pagbabaliwala sa ibang bahagi ng iyong katawan. Sa paglipas ng mga taon, maraming kalalakihan ang nasanay na tumuon lamang sa kanilang ari genitals sa tuwing nagsasagawa ng sariling kasiyahan, self-pleasure, na para bang iyon lamang ang pinagmumulan ng sensasyong mahalaga. Ngunit, ang katotohanan, ang inyong katawan ay puno ng mga nerve endings at mga bahaging maaaring makapagbigay kasiyahan na kapag ginalugad ay maaaring lubos na magpabago sa inyong karanasan. Sa pamamagitan ng paglilimita ng estimulasyon sa isang lugar lamang, napapalampas ninyo ang buong saklaw ng pisikal at emosyonal na sensasyon na kaya pa ring ialok ng inyong katawan kahit na higit sa edad 60. Ang inyong mga hita sa bandang loob, dibdib, ibabang bahagi ng tiyan-leeg at lalo na ang perineum, ang bahagi sa pagitan ng bayag at butas ng puwit ay mga lugar na maaaring magpataas ng pagnanasa
at magpalalim ng koneksyon. Ang mga rehiyong ito ay hindi lamang nag-aalok ng pisikal na sensitibidad. Pinapayagan din nila kayong makaramdam na mas presente, mas nakaayon sa inyong katawan, at mas may kamalayang emosyonal sa panahon ng karanasan. Ang banayad na paghipo, masahe kahit na pagbabago sa temperatura, hindi ito mga luho. Ito'y mga pintuan patungo sa mas malaking kasiyahan. Ang pag-e-engage sa buong katawan ay nakakatulong na makawala sa mga lumang rutina at lumilikha ng mas mayaman at mas buong karanasan. Hindi ito tungkol sa pagiging eksperimental o kakaiba. Ito ay tungkol sa paggalang sa pagiging komplikado ng inyong katawan at pagpapahintulot sa inyong sarili na maranasan ito ng lubusan. Hindi kayo iisang bahagi lamang. Kayo ay isang sistema ng mga sensasyon, emosyon at kamalayan. Kapag pinasigla ninyo ang kabuuan, ang inyong pakiramdam ng kasiyahan ay natural na lumalago. Ngunit kahit na ginalugad ninyo ang mas maraming bahagi ng inyong katawan, ang paraan ng inyong paghipo mismo ay maaaring gumawa ng lahat ng pagkakaiba. At may isang karaniwang pagkukulang na tahimik na nagbabawas ng ginhawa at sensitibidad para sa hindi mabilang na kalalakihan. Ito'y isang bagay na napakasimple ngunit madalas na binabalewala. Ating tuklasin ito sa susunod. Ikalimang pagkakamali, pag-iwas sa pampadulas lubrication. Habang tumatanda ang mga kalalakihan, ang mga natural na pagbabago sa katawan tulad ng nabawasang pagkabasa ng balat at sensitibidad ay maaaring magpabago sa pakiramdam ng pisikal na paghipo kumpara dati. Gayunpaman, maraming kalalakihan ang patuloy na nagmamasturbate nang hindi gumagamit ng anumang pampadulas, madalas dahil sa nakagawian o paniniwalang hindi ito kailangan. Ang katotohanan, ang pag-iwas sa pampadulas ay maaaring makabuluhang maglimita sa inyong ginhawa at kasiyahan. Maaari itong humantong sa pagkiskis, iritasyon, at kahit na maliliit na pinsala sa balat na nagbabawas ng sensitibidad sa paglipas ng panahon. Ang paggamit ng dekalidad na pampadulas ay maaaring lubos na magpabago sa inyong karanasan. Pinapayagan nito ang mas makinis at mas banayad na galaw, binabawasan ang panganib ng discomfort at mas ginagaya ang sensasyon ng pakikipagtalik sa kapareha. Maaari itong makatulong na gisingin ang mga nerve endings na maaaring nanahimik na at maaaring magpahaba at magpataas ng kalidad ng inyong kasiyahan. At para sa mga kalalakihang maaaring may paninigas ng kasukasuan o nabawasang pagkilos ng kamay, ang pampadulas ay maaaring magbawas ng pagsisikap at gawing mas madali at mas kasiyasiya ang karanasan. Walang dapat ikahiya sa paggamit ng mga kagamitang sumusuporta sa nagbabagong pangangailangan ng inyong katawan. Tulad ng pagsusuot natin ng salamin sa pagbabasa para makakita ng mas malinaw o ng mga sapatos na may suporta para makagalaw ng may ginhawa, ang pampadulas ay isa lamang anyo ng pangangalaga sa sarili. Hindi ito kahinaan. Ito ay karunungan. Ang pagyakap dito ay maaaring magparamdam sa inyo na mas konektado, mas buhay, at mas may kontrol
sa inyong kapakanang sekswal. Ngunit kahit na may tamang mga kagamitan na maraming kalalakihan pa rin ang napipigilan ng isang bagay na higit na makapangyarihan kaysa sa mga pisikal na limitasyon. Wala ito sa katawan, nasa isip ito. At maliban kung ito'y matutugunan, maaari nitong tahimik na sirain kahit ang pinaka-intensyonal na pagsisikap patungo sa kasiyahan. Ano ito, malalaman ninyo? Ika-6 na pagkakamali, pagkaramdam ng hiya o pagkakasala tungkol sa gawain. Para sa maraming kalalakihang higit sa 60, ang mga damdaming dala nila tungkol sa masturbasyon ay nahubog noon pa madalas sa mga kapaligirang kung saan ang pakikipagtalik ay bawal tabuo at ang sariling kasiyahan ay itinuturing na isang bagay na dapat itago o ikahiya. Kahit ngayon makalipas ang mga dekada, ang mga tahimik na mensaheng iyon ay maaari pa ring manatili sa ilalim ng kamalayan. Maaaring lohikal ninyong nauunawaan na ang masturbasyon ay normal at malusog, ngunit nakakaramdam pa rin ng bahagyang pagkakasala pagkatapos o ng pangangailangang itago ito at madaliin. Ang emosyonal na tensyong ito ay maaaring makaapekto hindi lamang sa inyong karanasan, kundi pati na rin sa inyong pangkalahatang relasyon sa inyong katawan at sekswalidad. Ang katotohanan, walang anumang dapat ikahiya sa paglalaan ng oras para sa inyong sarili. Sa katunayan, kapag ginawa ng may intensyon at pangangalaga ang masturbasyon, ay maaaring maging isang makapangyarihang paraan ng emosyonal na pag-angkla, pag-alis ng stress, at maging ng espiritual na koneksyon. Ito ay isang sandali ng paggalang sa sarili, hindi pagpapakasasa. Ipinapakita ng mga pag-aaral na ang regular na sariling kasiyahan sa mga nakatatanda ay naiuugnay sa mas mahusay na pagtulog, pinabuting mood na bawasang pagkabalisa at mas malaking kumpiyansa sa sarili. Gayunpaman, wala sa mga benepisyong ito ang lubos na natatamo kung ang pagkakasala ay bumabalot sa karanasan. Ang pagbitaw sa hiya ay nagsisimula sa pamamagitan ng paghamon kung saan nagmula ang mga lumang paniniwalang iyon. Tunay ba itong sa inyo o itinuro ng iba? Kapag sinimulan ninyong tingnan ang masturbasyon hindi bilang isang lihim na gawi, kundi bilang isang natural at malusog na paraan ng pangangalaga sa sarili, nagbabago ang lahat. Karapat-dapat kayong makaramdam ng kapayapaan, ginhawa at pagmamalaki sa pag-alam na inaalagaan ninyo ang inyong sarili sa isang makabuluhang paraan. Gayunpaman, ang emosyonal na kalayaan ay bahagi lamang ng equation. May isa pang huling pagkakamali na madalas hindi napapansin, ngunit maaari nitong lubhang limitahan ang inyong kasiyahan habang patuloy na tumatanda ang inyong katawan. Karamihan sa mga kalalakihan ay hindi man lang namamalayan na ito'y isang opsyon hanggat hindi nila ito sinusubukan. At kapag ginawa nila, nagbabago ang lahat. 7 pagkakamali, pagbabalewala sa mga kagamitan at pantulong na dinisenyo para sa mga lalaking higit sa 60. Habang nagbabago ang katawan sa pagtanda, maraming kalalakihan ang nakararanas ng mga pagbabago sa sensitibidad, kasanayan, sa paggalaw, dexterity, at tibay stamina. Gayunpaman, sa kabila ng mga natural na pag-unlad na ito, madalas silang patuloy na gumagamit
ng parehong paraan sa sariling kasiyahan na ginamit nila sa loob ng mga dekada nang hindi isinasaalang-alang na mayroon na ngayong mga kagamitan na partikular na idinisenyo upang suportahan at mapahusay ang kanilang karanasan. Maging dahil sa pride, discomfort o simpleng hindi alam kung ano ang magagamit, ang pagbabalewala sa mga resource na ito ay maaaring mga hulugan ng pagkawala ng mas malalim na ginhawa, mas madaling paggalaw, at maging mas malakas na sensasyon. Mayroong hindi mabilang na modernong kagamitan na nilikha na nasa isip ang mga nakatatandang kalalakihan. Malambot na silicone sleeves na gumagaya sa natural na paghipo, mga disenyong ergonomiko na sumusuporta sa naninigas na kasukasuan at banayad na mga masajer na nagpapasigla sa mga lugar na maaaring hindi pa ninyo nagagalugad noon. Ang mga produktong ito ay hindi tungkol sa pagpapalit sa inyong paghipo o inyong pagkalalaki. Ito ay tungkol sa pagpapahusay ng inyong koneksyon sa inyong katawan at matalinong pag-angkop sa kung paano ito nagbabago sa paglipas ng panahon. Tulad ng paggamit ninyo ng salamin sa pagbabasa ng walang pag-aatubili o pamumuhunan sa mas mahusay na sapatos para sa suporta sa kasukasuan, ang paggamit ng isang mahusay na disenyong pantulong para sa sariling kasiyahan ay simpleng matalinong pangangalaga sa sarili. Ang katotohanan, hindi ninyo nawawala ang inyong sexualidad sa pagtanda. Ito ay nag-e-evolve. Ang pagyakap sa mga kagamitang ginawa para sa inyong yugto ng buhay ay nagpapahintulot sa inyong galugarin ang kasiyahan sa mga paraang mas kasiyasiya, hindi gaanong nangangailangan ng pagsisikap at mas nakaayon sa inyong kasalukuyang mga pangangailangan. Maaari pa nga kayong makatuklas ng mga bagong sensasyon na muling magpapasiklab ng pakiramdam ng pagkamausisa at sigla na akala ninyo'y matagal nang nawala. Ngunit ang mga kagamitan at teknik ay bahagi lamang ng kwento. Ang tunay na nagpapabago sa inyong karanasan ay ang kaisipang dala ninyo rito. At kapag sinimulan ninyong pagsama-samahin ang lahat ng piraso, isang bagay na kahanga-hanga ang nagsisimulang mangyari. Ating pag-ugnayin ang lahat, bagong kaisipan at isang kumpletong paraan sa sariling kasiyahan. Ang pinakamakapangyarihang pagbabago na maaari ninyong gawin sa yugtong ito ng buhay ay hindi lamang pisikal. Ito ay mental. Habang kayo ay tumatawid sa inyong edad 60, pataas ang pagyakap sa isang bagong kaisipan tungkol sa sariling kasiyahan ay maaaring humantong sa isang mas malalim at mas kasiyasyang koneksyon sa inyong katawan. Hindi na ito tungkol sa gawi, paglilihim o performance. Ito ay tungkol sa paggalang sa sarili, pagkamausisa, at paggalang sa kung sino kayo ngayon, hindi kung sino kayo mga dekada na ang nakalipas. Kapag binitawan ninyo ang mga lumang maling paniniwala, hiya, at makalumang teknik, binubuksan ninyo ang pinto sa isang karanasan na maaaring maging masustansya, nagpapanumbalik, at nakagagaling pa nga sa pamamagitan ng pagpapakilala ng iba't ibang teknik, pagpapabagal, upang tunay na maramdaman ang bawat sandali, paggalugad sa inyong buong katawan, at paggamit ng mga kagamitang idinisenyo upang suportahan ang inyong nagbabagong pangangailangan. Nagsisimula kayong makaranas ng kasiyahan sa paraang kapwa
mas makabuluhan, at mas kasiya-siya. Hindi lamang kayo humahabol sa paglalabas, lumilikha kayo ng koneksyon, at kapag ipinares ninyo ang mga pisikal na pag-aayos na ito sa isang emosyonal na pagbabago, ang muling pag-frame sa sariling kasiyahan bilang isang anyo ng pangangalaga sa halip na pagpapakasasa, binubuksan ninyo ang isang bahagi ng inyong sarili na maaaring nanahimik sa paglipas ng mga taon. Nababawi ninyo ang kumpiyansa, sigla, at pakiramdam ng pagmamay-ari sa inyong kapakanang sexual. Hindi lamang ito tungkol sa sex. Ito ay tungkol sa kalusugan, kapayapaan ng isip at panghabang buhay na intimacy sa inyong sarili. Ang isang kumpletong paraan ay nangangahulugan ng pagkilala na ang inyong mga pangangailangan ay balido, ang inyong mga pagnanasa ay malusog, at ang inyong oras na nag-iisa ay maaaring kasing halaga ng anumang iba pang bahagi ng inyong kagalingan. Hindi kayo masyadong matanda para sa paglago, pagtuklas o kasiyahan. Sa katunayan, maaaring ngayon pa lamang kayo pumapasok sa pinakakonektado at intensyonal na kabanata ng inyong buhay. At nagsisimula ito sa kung paano ninyo tinatrato ang inyong sarili kapag walang ibang nakatingin. Konklusyon, muling pagbawi sa kasiyahan, kumpiyansa at paggalang sa sarili. Ang pag-abot sa inyong edad 60 pataas ay hindi nangangahulugang pagbitaw sa intimacy. Nangangahulugan ito ng pagharap dito ng may mas malalim na karunungan at mas malaking intensyon. Sa buong talakayang ito, ginalugad natin ang 7 pinakakaraniwang pagkakamali na ginagawa ng mga nakatatandang kalalakihan pagdating sa masturbasyon, paniniwala sa mga makalumang maling akala tulad ng semen retention, pag-asa sa parehong hawak at teknik, pagmamadali sa karanasan, pagbabalewala sa ibang bahagi ng katawan, pag-iwas sa pampadulas, pagkakaroon ng hiya o pagkakasala, at pagpapabaya sa mga kagamitang maaaring sumuporta sa inyong nagbabagong pangangailangan. Ngunit ang mas mahalaga kaysa sa listahan ng mga pagkakamali ay kung ano ang pipiliin ninyong gawin sa kaalamang iyon. Mayroon na kayong pagkakataon na muling hubugin ang napaka-personal na bahaging ito ng inyong buhay upang maging mas kasiyasya at magalang sa kung sino kayo ngayon. Hindi ito tungkol sa paghahabol sa kung ano ang dati. Ito ay tungkol sa paglikha ng isang bagong uri ng koneksyon, isa na tumutugon sa inyong katawan at isip kung nasaan man sila nang walang paghusga o pagsisisi. Bilang isang taong naglaan ng buhay sa pag-aaral, paglago, at pag-angkop, karapat-dapat ninyong malaman na ang kapakanang sexual ay para pa rin sa inyong ikasisiya. Hindi kayo nag-iisa at tiyak na hindi pa kayo lampas sa inyong kalakasan prime. Sa katunayan, maraming kalalakihan ang natutuklasan na sa ilang maliliit na pagbabago lamang sa kaisipan at teknik, ang kanilang pakiramdam ng kasiyahan at kumpiyansa ay hindi lamang bumabalik, kundi yumayabong pa. Hindi lamang ito tungkol sa pisikal na paglalabas. Ito ay tungkol sa paggalang sa inyong katawan, pagyakap sa inyong karanasan, at pagbibigay permiso sa inyong sarili na makaramdam ng mabuti nang walang paghingi ng paumanhin. Ngayong naglaan na kayo ng oras para matuto ang susunod na hakbang, ay simple lang magsimula. Utang ninyo ito sa inyong sarili at ang mga gantimpalang naghihintay sa kabilang dulo
ay maaaring higit na malaki kaysa sa inyong inaasahan. Isang mahalagang aral sa buhay na natutunan ko bilang doktor at bilang isang lalaki ay ang kamalayan sa sarili at ang kahandaang umangkop ay mahalaga para sa panghabang buhay na kagalingan. Hindi pa huli ang lahat para iwaksi ang mga lumang gawi na hindi na nagsisilbi sa inyo at yakapin ang mga bagong paraan na nagpapahusay sa kalidad ng inyong buhay. Nalalapat ito sa lahat ng aspeto ng kalusugan, kabilang ang inyong personal at intimate na buhay. Maglaan ng oras upang maunawaan ang inyong nag-e-evolve na mga pangangailangan at bigyan ang inyong sarili ng biyaya upang matugunan ang mga ito. Nais ko pong marinig ang inyong saloobin. Mangyari po lamang na maglaan ng sandali para magnilay at ibahagi ang isang bagay na natutunan ninyo mula sa talakayang ito na balak ninyong isabuhay. Ang inyong mga pananaw ay maaaring maging mahalaga sa iba pa na nasa ganitong paglalakbay. Kung nakatulong po sa inyo ang impormasyong ito, mangyaring isaalang-alang na ibahagi ito sa mga kaibigan o kamag-anak na maaaring makinabang. Maraming salamat po sa inyong pagsama.